Good afternoon, everyone. The last time I was here and I spoke to this crowd, my homily went viral. I think more than almost 500,000 clicks in 1 week because I talk about President Duterte. So palakpakan natin ang Diyos sa isang mapagpalang hapon. I told you guys to pray for him. And I can tell it again. Please pray for him. We all need prayers. When Fe Barino asked me to be a speaker or a homilist in this particular crowd, I asked for a theme, and that is about empowerment of the youth. Tinitingnan ko naman ang mga mukha ninyo, parang mas marami ang layot kaysa youth. But youth in terms of spirit. So I went to the very homily of the culmination of Pope Francis in Panama, which somehow coincides to the very theme of the World Youth Day, so that mapulfill ko naman ang aking obligation dito. The very theme of our Pope during the World Youth Day was being young is not being cool. Hindi ang pagiging isang kabataan ay hindi ang pagiging cool or in. But it is all about love that should make sense. Faith that should make sense. Meaning, ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal, dapat may kabuluhan. And for us to attain it, we need to establish a new culture. And that culture is a culture of encounter. You know, my dear sisters and brothers, this particular culture of encounter, it's very much apropos to the very spirituality of the charismatic. You will never be considered charismatic if this culture of encounter is not present in your life. The culture of encounter is a culture of personal encounter with Jesus, so that our love should make sense and our faith would make sense, so that we will not be considered hypocrites. In the world that we're living in, particularly in our Philippine context, the Catholic Church becomes weaker and weaker, and we are being challenged. As a matter of fact, tuwing po magsasalita si President Duterte, hindi ako na-offend. I am being challenged at ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil may isang tao na nagcha-challenge sa atin na maging isang totoong Kristiyano, hindi isang ipokrito. We are being blessed by this gift of faith, and we have no qualms of practicing it everywhere. Nagtitirik tayo ng kandila, sumasayang tayo sa daan, nagpunubila tayo, nagpe-praise the Lord ng walang tigil, paghapon, pagdamag, hindi napapagod. But the question is here, totoo ba ito? And how can we say it is true and there is authentic encounter with this living God? Madali pong malaman yan. Alam mo yan. 2 years ago, before I gave my talk in this particular crowd, hindi ko pa natatanggap ang message na gustong idagdag ng Diyos sa aking advocacy as a priest. When I celebrated my 50th birthday, as if the Lord is telling me, can you please preach to people on how to be happy? Pwede ba turuan mo ang taong maging masaya? And because of this, it widens my horizons. Nag-research po ako because I'm very much into the healing ministry, and I'm associated and I'm very much affiliated with the sick and the dying. Dito ko po natutunan, ini-research, dahil karamihan sa mga tao gustong i-extend ang buhay. So pinilit kong hanapin kung paano haba ang
buhay dahil halos lahat ng tao ayaw mamatay at gagastos ng kahit magkano humaba lamang ang buhay. So akala mo noon ang pampahaba ng buhay ay huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom ng alak, kumain ka at uminom ng lahat ng organic. Mali. According to survey, hahaba ang buhay ng tao kahit naninigarilyo ka, kahit kayo umiinom, kung masaya ka sa taong kasama mo sa bahay mo. Pero kung ang kasama mo hindi mo makasundo, mamamatay ka agad. Palakpakan natin ito. Hindi porke pray over, praise the Lord, kayo lang praise the Lord. Hindi ibig sabihin sumasayaw ka sa street at nagdudubena ka sa Santo Niño, sa Quiapo, o kaya sa Father Perpetual Help, kasundo mo ang asawa mo. At mayroon pa akong laging gustong-gustong ipaalaala sa inyo because mayroon itong tinatawag na biblical base. Ang sabi sa Biblia, mapalad ang babae ang kanyang asawang mapalad ang lalaki ang kanyang naging asawang babae ay hindi bumagera, hahaba ang buhay nito. So kung kayo ay palo, alam nyo na ang dahilan kung bakit namatay ang mga asawa nyo. Hindi po ako nagsabi niyan, at yan ang nagsabi ay ang Biblia. Kaya si Lito tumataas ang kamay at tumadir, tinatamaan ang katabi ko. Alam mo, it is so rich. Our faith, we are very blessed by God, our country. Pero, hindi ba kayo nagtataka din? Kaya nga sabi ko, sana ang mga sinasabi sa atin ng ating President Duterte, yun sana ang daan para sa dialogue. Tulungan mo kami. Aminin natin, marami tayong mali. Ang pinakamahirap para hindi magkaroon ng dialogue ay yung tinatawag na hindi natin inaamin ang ating pagkakamali. The moment na aminin mo ang iyong pagkakamali, ikaw ay mai-empower. And this is the empowerment of the youth. Tayo mga kabataan, tayong lahat, dapat umamin ang pagkakamali at kahinaan. Ito lamang ang paraan upang tayo mag-grow. We have nothing to fear because we have Jesus. Nandito ang Panginoon because we have Jesus. We have everything. But it doesn't necessarily mean we have Jesus. We have happiness and enjoyment in our life. Why? Because even this Lord Jesus Christ, He lived it to us. Because it is my responsibility, it is your responsibility to be happy and to enjoy your life. You know that even owe it to God, you owe only to yourself. Utang natin sa ating sarili ang ating kaligayahan. Amen? We are responsible to our own happiness. Tapos na si Jesus, nagawa niya ng lahat. Nagawa niya ng lahat. Ito pa ang tanong nila. O Father, preach ka ng preach about happiness. Ano ang sikreto mo at masaya ka? Sabi ko, gusto mo the most obvious? The most obvious, kaya ako masaya. Wala akong mother-in-law. Ano ang kinalaman ng aking mother-in-law o ng mother-in-law sa kaligayahan nyo? Malaki! Sabi nga ni Jesus in today's gospel, today, the scripture passage is being fulfilled in your hearing. Ano ba ang tinatawag na fulfillment ng scripture sa panahon natin ngayon? That is the encounter with this living God. Mga kapatid, this encounter with living God is a relationship. Hindi po natin maiiwasan ang makipagrelasyon. Kaya kung sino man ang mga may mother-in-law na hindi nyo makasundo, ngayon pa lang pag-aralan nyo ng kung paano suhulan ang mga mother-in-law nyo. Let us establish a culture of encounter. Maging mabait tayo. And that is the definition of love. Can you please be kind?
ikaw ay miserable. At nagiging miserable ang buhay mo dahil sa ugali mo. Amen! Ang ugali ng tao ang nagiging dahilan kung bakit tayo miserable. Sabi nga, love is patient, love is kind, love is not jealous. Pero ang lahat ng ito present sa atin because it is a big temptation. That's why we need the Lord in our life. We need this culture that this Pope Francis is talking about. The culture of encounter. This culture of encounter is the culture of personal relationship with Jesus. This personal relationship with Jesus, when Pope Paul VI discovered that there is this charismatic group about to explode in this world, sabi ni Pope Paul VI, this is the only chance for the Catholic Church. Tayo ang pag-asa ng susunod na simbahan. Pero ang pag-asa nito ay marirealize lamang number 1 kung ano? Kung hindi masama ang ugali mo. Hindi ka madamot, hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka imitero, hindi ka akala mo kung sino. May nagpa-pray over sa akin, Father, para naman akong tinatamaan mo sa comedy mo, ako'y charismatic, pero masama na ang ugali ko. I-pray over mo naman ako. Sabi ko, sige, hindi rito, kaya sabihin ako sa iyo, ano yun, Father? Hindi healing ang kailangan mo. Ano, Father, ang kailangan mo kung hindi healing? Ang kailangan mo ay exorcism. Ang pagkakaroon ng masamang ugali ay parang isang sumpa. You are cursed if you possess this kind of attitude in your life because you are miserable. Napakamalas mo pag ang naging asawa mo masama ang ugali. Kahit ipagdasal mo yan ng ipagdasal, kung hindi siya lalapit sa Panginoon, hindi yan magbabago. Kaya nga ang sabi ko ay ito, kailangan mo ng exorcism. Yan, may nagpapa-exorcise sa akin. Ngayon mamaya sa prayer mo. Mga kapatid, lahat tayo may kahinaan. Yun nga sinasabi ko eh. Yun nga sinasabi ko. Kung tayo lamang marunong umamin ng ating pagkakamali, it is an opportunity for a dialogue. Lahat tayo makasalanan. It is our opportunity for us to be empowered. Ano ang kailangan natin? Mga kapatid, mahal ba natin ang ating sarili? Yan. Mahal nyo ba inyong sarili? Kung mahal nyo inyong sarili, the best gift you can give to yourself is to be happy. Wala nang pinakamagandang regalong may bibigay ka sa sarili mo kung hindi ang pagiging masaya mo. At pagka ikaw ay masaya, marami kang kaibigan. Kung masama ang ugali mo, iiwanan ka. May nagtanong sa akin, Father, paano ko malalaman masama ang ugali ko? Sabi ko, may asawa ka, buhay pa. Yes, Father, buhay pa. Tumutulong siya sa nanay niya. Opo, Father, nagagalit ka pag tumutulong siya. Eh, syempre, Father, may asawa na siya. Yan ang palatandaan na masama ang ugali mo. Napakamalas niya, ikaw naging ugali, and ikaw naging asawa. Pero ang consolation niya, pag siya'y namatay, diretso na siya sa langit. Dahil ang makasama ka ay parang impyerno na sa lupa. Mga kapatid, life is short. This is what I'm telling you. Maikli lamang ang buhay. Can we please enjoy it? Maikli lamang ang buhay. Lahat tayo gustong humaba pa ang buhay. Dapat lamang namang humaba ang buhay natin. Dahil kung kayo'y mamamatay agad, sayang ang mga alahas nyo, iba ang gagamit. And one way of prolonging our life is to live a happy life. And for us to live a happy life, number 2, we better start collecting friends. Bakit sinasabi kong mag-collect tayo ng mga kaibigan? Dahil ang ating kaibigan, pag kasakit tayo, ipagdadasal tayo. Pag tayo maraming kaaway, magdadasal din sila na mamatay na tayo.
masama ang ugali mo, alam mo, hindi ka magkakaroon ng kaibigan. Because friendship is about relationship. It is not all about receiving. It is a give and take. It is normative, normal. Hindi tatagal ang kasama mo sa bahay kung ikaw ay tanggap lamang ng tanggap. Mananawa yan. Ang tawag dyan ay donor's fatigue. Nakakapagod kayang hingang ka ng hinga. Hindi naman nagbibigay. Naman, ngayon, sabi ko sa Panginoon, paano ko ba, Panginoon, malalaman ang taong madadamot? Kasi hindi porke praise the Lord, mabait. Sabi nga sa definition of love is kind. Anong ibig sabihin ng love is kind? Hindi mo nilalagyan ng susik ang iyong refrigerator. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo inilalak, hindi ka nagtatago ng pagkain. At yung mga nagtatago ng pagkain, madadamot, alam ko na kung paano sila at kung sino sila. Alam niyo pa paano ko nalalaman ang madamot? Pag nagpa-pray over sa akin, mabaho ang kilikili. Alam mo kung bakit mabaho ang kilikili? Walang hangin na napasok. Kasi puro tanggap ng tanggap. Hindi bumubunot. Hindi napasok ang hangin. So yung mga nagpapa-pray over sa akin na madamot, ang prayer ko sa kanila ay ito, Lord, kunin mo na siya. Ayan, prayer ko sa inyo. Binabalaan ko na kayo para mabawas-bawasan na magpapapray over sa akin. Dahil sa dami ninyo, abutin ako ng umaga. Number 2. Hinabi ko rin sa Panginoon, Lord, we deserve to live a happy life. Because nasa amin ka na eh. Alam mo, hindi issue sa atin mga charismatic, sa anyong mga Cebuano, ang faith. Hindi yan ang issue sa inyo. Kayo'y paladasal, kayo'y maraming nobina, mahal niyo ang Panginoon. Ano ang issue? Masama ang ugali. Yan po ay issue. Nating lahat. It is a temptation. At hindi lahat may lakas ang loob, ang tao na ano? Na aminin ito. Kaya itinatanong ko na kay Lord ulit, Lord, turo mo naman sa akin kung paano ko malalaman ang mga taong ito. Ang sabi ni Lord, pag nagpa-pray over sila, tingnan mo ang kilay. So sa kilay ako nakatingin. Kilay nito, galit mo. Ito mabait lang. Kaya para mabawasan uli ang magpapa-pray over sa akin mamaya, dahil alam nyo na, pag kayo'y lumapit sa akin at hindi tayo nangako. Kasi ang sabi sa gospel ngayon, today, the scripture passage is being fulfilled in your hearing. Ibig sabihin ngayon, tayo'y magbago para tayo'y maligtas. Amen! Kailangan tayo'y magbago. Dahil kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos na tayo magbago, pag nagpa-pray over uli kayo sa akin mamaya, at ang kilay nyo, katulad pa rin ng dati, ang prayer ko sa inyo ay, Lord, kunin mo na siya. Dahil hindi ko po kayo kayang tulungan. But our Lord will and He can. Our Lord can change our life for the better. Maiksi lamang ang buhay. Life is very short. Life is very, very short, and yet it is so beautiful. Kung ano, wala tayong kaaway. If we're able to live the definition of love in the letter of Paul to the Corinthians, the letter of Paul to the Corinthians is the epitome and the definition of all the love that can be. Kung ano ang dapat mamuhay ng isang taong nagmamahal. Mga kapatid, isang malaking temptation ang magkaroon ng masamang ugali. Ang hindi natin alam, ang pagkakaroon ng masamang ugali ang nagiging dahilan kung bakit hindi gumaganda ang buhay natin.
nakatingin ang Diyos sa atin. Ang biblical base dyan ay ito. Paano kita mapapagkatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi kita mapapagkatiwalaan? We are all God's stewards. We are all sojourners in this world. We are not permanent. Hindi natin madadala ang mga bagay sa mundong ito pupuntang langit o pasanman. But what we can do for now is to enjoy and be a good stewards of our Lord Jesus Christ. Tagapamahagi ng biyayang galing sa atin. So, kung may pangarap ka na umasenso, pero alam mo sa puso mo na madamot ka, hindi ka namimigay ng pagkain, swabang ka, galit, selfish, wag mo na itong pangarapin. It will be impossible to happen because alam ng Diyos kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan ng biyayang galing sa langit. Amen. Alam nyo, kaya ko po ito sinasabi, bago tayo ipanganak sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, thousands and thousands of years ago, marami na ang nauna sa atin. At si Jesus mismo ang nagsulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inilagay sa Biblia kung paano tayo mabubuhay sa mundong ibabaw. Na para natin paglabanan ang tukso ng kasakiman. It is a tukso, it is a temptation, meaning it is temporary and it is not permanent. And if we really have this authentic encounter with this living God, everything now is possible. Kaya ngayon po yung sinasabi, now the scripture passage is being fulfilled in your hearing. Nothing now is impossible for those who believe in Jesus. And our life can only be better, and our personality can only be brighter. So my dear sisters and brothers, hold on to our faith. Faith that makes sense, love that makes sense. We will be empowered through the culture of encounter with this living God, and we have it all in the name of Jesus the Lord. That's why in today's scripture, the scripture passage is being fulfilled in our hearing, and we will all be empowered. We will all go for a mission, fulfilling the mission of Jesus. Yun po ang sarap ng pagiging isang disipulo ni Jesus. Amen.